Magandang gabi muli sa ating lahat. Amen. Sabi nung kantas, alam niyo ang uso ngayon pag may mga nagla-live, di ba? Ano sinasabi? Pa-shout out naman. No? Pa-shout out. Pero sabi ng kanta natin, sing out to the source from which it came. Who is the source of everything? God. Amen? The source of our life, God. Source of our strength, God. Amen? Kaya nga you sing out. Amen? Kaya salamat sa Panginoon at salamat sa bawat isang naparito. Marami pong mga pamilya ngayon na nandirito. Kaya ang atin pong pag-usapan ngayon about family. Amen? Family Sunday eh. Okay? Kanina sa Sunday school natin ay napag-usapan natin na yung the family of God. Family of God. So, ano yung unang katotohanan kanina? Lahat ng tao ay likha ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero ito yung pangalawang katotohanan na malungkot. Bagamat lahat ng tao likha ng Diyos, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang yung mga anak ng Diyos? Yung mga nagsitanggap sa Panginoong Jesucristo na kanilang sariling tagapagligtas. Kaya sabi sa Juan 1:12, sa kanila na nagsitanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya pag ikaw ay anak ka na ng Diyos, ibig sabihin, pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Amen! Yun ang pinakamahalaga na dapat malaman natin yung ating patutunguhan kapag tayo ay magtapos na sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sabi nga ng kanta, di ba? Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay sa landas na kung tawagin natin ay buhay. So yung buhay natin, isa itong paglalakbay at bawat paglalakbay merong katapusan. Kahit ayaw mo, merong katapusan ng buhay sa mundong ito. At kaya tayo nandito pa para purihin natin ang Diyos. Amen? Kaya salamat sa lahat ng mga anak ng Diyos ang naparito. May mga bagong mukha. Ay, good to see you, brother. Saka si kayo po yung mami ni Nicole. Nanaya pala kasi mukha mo si Nicole. Okay? Saka si sir, ano pangalan niyo po? Ronnie. Hindi naman Ronald. Hindi. Sige, welcome kayo ha. Dami dito, no? So, hindi, ang tawag siya? Hindi tsamba na kayo napunta dito. Kaluban talaga ng Diyos to. At saka yung season family tingnan nyo, galing pa ng from Poliland. Sa lupa ng Poliland. So, galing pa ng Poliland to. No? Kaya nakarating sila. Ilang oras biyahe nyo? 2 oras. Sino yung galing? Pulilan na. Yung iba, nandyan lang isang bato mo lang, di makarating. No? Alam niyo, pag mahal mo ang isang tao, ang isang lugar, hindi issue sa'yo yung distansya. Tama? To you, distance is not an issue. Diba? Kayo mga nandiligaw pa lang. Tama po tayo, pag nagsundo, kahit na malayo, ay talaga pinupuntahan. Sinusundo, kahit malayo, kahit pagod. No? Bakit? Ganun katindi ang pag-ibig kasi. Kaya pag mahal mo ang Diyos, walang makakahadlang sa'yo. Walang makakahadlang. Kaya ngayong gabi, muli salamat, basahin natin, isahin natin. Merong ibang drive dito sa 2 Samuel chapter 6. Ito yung time na kung saan yung hindi karapat-dapat na makatanggap ng pagpapala, biglang pinagpala ng Diyos. No? At ito ay isa pang hintil. Pamilya ni Obed-Edom. So tingnan natin dito. Sige, makinig kayo ha. Pag kayo nakinig ng gusto, nag-i-amen, maiksi lang ang mensahe. Kakain pa kayong agad ng litson.
No? 2 Samuel chapter 6. Welcome to Bible Baptist Church. The church that teaches and preaches that only Jesus saves. Ang church na ito, tinuturo na ang tanging tagapagligtas lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Okay, dyan. 2 Samuel chapter 6. Tayo tayong lahat. Okay. Walang magkikwentuhan na sa gilid. Kailangan makinig lahat. Walang maglalaro. Meron ba gusto maglaro? Bigyan natin, palabasin natin, tapos maglaro na lang. Takbuhan, tapos yung pagtakbo, diretso na sa bahay. Ha? Ang church ay hinahalin tulad dyan sa eskwelahan. Sa eskwelahan, pag nag-aaral, umapasok, kikinig. Kaya dito, hindi pwedeng hindi ka makinig. Nagpunta ako sa isang church, nag-preach ako. Habang nag-preach ako, may mga bata naglalaro sa labas. Tapos tinignan ko yung mga bata naglalaro, mga nag-aaral na. Sabi ko sa pastor, pwede ba papasukin mo yung mga bata? Train up a child yan, di ba? Sanayin yung mga bata. Pasukin mo yan. Nag-aaral ka na ba? Nag-aaral. Oh, sa school ba? Pag may pasok kayo, naglalaro kayo? Makinig kayo. Makinig sila. Eh, lahat ng mga nag-aaral na, makinig. Paano nyo? Mga teacher, marami tayong teacher dito eh. Natutuwa ba kayo kapag kayo nagtuturo tapos meron hindi nakikinig? Hindi, di ba? Kaya kailangan nagpapaalam pa nga eh. Excuse me, ma'am. Pag nahin ka, excuse me, ma'am. Sabi ng teacher namin, don't say excuse. I'm teaching. Galit eh. Eh mula nun, hindi na siya nakakaano. Eh, sobra sama na lang siya. Kaya gito na kayo. Noon, nakaano siya, nakadumi. Maya-maya, sabi ng teacher naman, sama nang, sa Tagalog pa, ano ba yung nangangamoy? No? Yung aming classmate, nakaigit. Eh sabi nga ng kasabihan, malilimutan mo na kung sino yung first honor, second honor sa klase mo. Pero yung nakaganon, hindi mo makakalimutan. Di ba? 2 Kings. Tala tayo sa Word of God, okay? Tayo, nakikinig talaga kayo. 2 Samuel, chapter 6, okay. Tingnan natin dito sa verse number 5. Actually, 1 to 11 to. Basahin ko lang ng saglit lang. No? Sundan nyo ako ng maigi. Okay? Ang pinaka-key verse natin, verse 11. Pero ito yung kwento. Verse number 1. Again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal to Judah to bring up from hence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts that dwelleth between the cherubim. And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. And they brought it out of the house of Abinadab, which was at Gibeah, accompanying the ark of God. And Ahio went before the ark, and David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals. And when they came to Nacon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it, for the oxen shook it. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. And David was displeased because the Lord had made a breach upon Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. And David was afraid of the Lord that day, and said, how shall the ark of the Lord came to me? Verse 10. So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David,
But David carried it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. Itong si Obed-Edom the Gittite, ibig sabihin, siya ay isang Palestino. Okay? And the ark of the Lord continued. Look at this. And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite, or Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. And the Lord blessed Obed-Edom. Sino itong si Obed-Edom? Isang simpleng tatay lang na merong mga anak, no? Na walang ibang pangarap sa buhay ay gumanda ang buhay, pagpalain ang buhay. Isang araw, nagkaroon ng problema. Yung Ark of the Covenant, imbis na bubuhatin ng mga Levita, anong ginawa? Ginawa ng kariton at pinahila sa baka na hindi dapat. Alam niyo ba yung Ark of the Covenant kung ano yun? Yun yung 10 Commandments. Yun yung 2 tablets na nilagay doon, nilagyan ng Ark. Andoon yung utos ng Diyos na 10, yung tinatawag na 10 Commandments, which is moral law. And that represents the glory of God. Ano nang ginawa nila? Pinahila sa baka, nilagay sa kariton. Kaya nagalit ang Diyos. Itong si Uza, nung nakita niya na ang Ark of the Covenant ay patumba kasi the oxen shook it. Di ba? Anong ginawa niya? Hinawakan niya yung Ark of the Covenant. Nung hinawakan niya, namatay siya. At doon dahil sa namatay siya, nagkaroon ng kalungkutan. Ano sabi ni David? Bihira, itong Ark of the Covenant, ilagay muna natin sa isang tahanan. Sa tahanan ni Obed-Edom. At anong nangyari? Noong tinanggap ni Obed-Edom yung Ark of God, for 3 months lang, grabe ang pagpapala. Amen. Sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong 10 Commandments, di ba? Word of God dyan. Word of God. Kaya kung gusto mong i-bless yung pamilya mo, sundin ang Word of God. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Ibig sabihin, all his family. Let's pray, Lord. Salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita, Panginoon, sa panguna po ng banal na Espiritu. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng katalinuhan. Banal na Espiritu, manguna po kayo. At Panginoon, pagpalain ng mga makalangit na pagpapala ang bawat isa. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa laban sa inyo. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, makaupo na kayo. Simple lang duminsay. And the Lord bless the house of Obed-Edom. Meaning, and the Lord bless the family of Obed-Edom. Pag-usapan natin ngayon, what is a blessed family? Amen? So ito, ulitin ko yung kwento, itong si Obed-Edom, siya yung tao na kung saan meron din siyang takot sa Diyos. He was a Palestine. Tapos, nung nagkaroon nga ng problema, yung pagdadala ng paglipat ng Ark of the Covenant, merong namatay. Anong nangyari? Yung Ark of the Covenant ay basta na lang doon inilagay sa tahanan nila. At ang kagandahan, itong si Obed-Edom, he did not refuse the Ark of the Covenant. He received it wholeheartedly. Tinanggap niya ng buong puso yung Ark of the Covenant. Ulitin ko, what's inside the Ark of the Covenant? The 10 Commandments. The 10 Commandments. Yung first 4 commandments is all about God. Kaya nung sinamarize yan, anong sabi? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong kalakasan mo. Yun yung first 4 commandments na sinamarize. The rest, yung 6, patungkol sa kapwa. Kaya nung sinamarize yan, ay mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Diba yung 10 commandments, yung patungkol sa tao, yung 6, anong naalala niyo doon? Yung mga thou shalt not, thou shalt not. Meron kayong alam? Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not
Ha? Thou shalt not covet, adultery. Hindi nakalagay, di ba? Thou shalt not. Marami yun. Patungkol sa tao yun. Kaya, alam niyo ba? Noong nakita ni Obed-Edom ito, alam niyo, sabi ko nga sa inyo he received it wholeheartedly. Tinanggap niya ng buong puso yung Ark of the Covenant. At nung tinanggap niya ito, ibig sabihin, kumbaga sa panahon natin ngayon, kung meron man pupunta sa inyo at magtuturo ng salita ng Diyos, lalo na mga pastor, i-welcome ninyo. Huwag nyo lang i-welcome yung mga kulto. Amen? Pag meron kayong nakita na nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos, o galing sa church nyo, tapos napadaan, yung mga nagbibisita, halimbawa, i-welcome nyo. Do not close your doors. Sarado yung pinto, andyan na rin mga worker. Yari na naman to. Blessing yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan mo. Halimbawa ako, maglalakad. Bible study. Word of God yung daladala ko Sipin mo kung hindi kami nagpunta dito, hindi na, Alam niyo ba unang naligtas ito, si Sister Agnes? Di ba? Siya yung huwag na natin ikwento yung sinasabi ko palagi na parang nagsisita na lang ng... Di ba? Alam ko yung buhay nila. They live in deep poverty. Abroad nga yung asawa niya, pero hirap na hirap. Dumaan sa gawain. Sabi ko kay Mrs. Smith, turuan mo yan, Tinuruan. Nung naturuan, nadala yung mga anak. Ang lilit pa lang na Jason. Si Junjun na, ilang taon ka lang nun, Jun? 4? Ngayon, meron na anak. Nagsimula ang lahat nung isa sa kanila ay tumanggap sa salita ng Diyos. Amen. Kaya kayo, mga young people, kahit na gusto mo, kahit na magsikap kang maging matagumpay ang buhay mo, pag ikaw ay hindi susunod sa salita ng Diyos, forget about success. Amen. Ay, mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo, di ba? This book is our guide. Guide to what? Una, di ba? Guide to salvation. Kaya nga, sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ito yung guide paano maligtas. 1 John 5:9 o 5:13. Anong sabi? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Yeah, this is our guide to salvation. Hindi ka maliligtas dahil mabait ka. Hindi ka maliligtas dahil religyoso ka. Sabi ko nga kanina, kahit na ikaw yung merong award na pinakamabait na tao sa balat ng lupa, kung wala kang Kristo, hindi ka pa rin sa langit pupunta, sa impyerno ka pa rin tutungo. Guide to salvation. Ano pa? Guide to success. Gusto mo maging matagumpay? Ito. Word success in the Bible, written only once, minsan, isang beses lang. Joshua 1:8 pa, patungkol pa sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Or then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Salamat dun sa impeachment. Naging curious na tuloy ako. Kaya, baka may laway sa gilid. Pagsalita ka pala ng salita, merong malabas sa laway. Kaya naging curious na tuloy ako Nanonood ba kayo na impeachment? Sasama na ang loob mo. Basa ka lang ng Bible. Masaya ka pa. Guide to success. Apart from this book, there's no such thing as good success. Mga kabataan, ulit na anong sikap nyo? Wala. Pag nire-reject ninyo ang salita ng Diyos, the Lord will never bless you.
At tingnan nyo isipin mo, from the land of the Philistines. Alam niyo ang Philistine? Kalaban ng Israel yan, di ba? During their time. Hanggang ngayon, nag-aaway-aaway pa yan sila eh. Pero bakit may isang pamilya doon na pinagpala? Bakit? Kasi may isang tatay, tinanggap niya ng buong puso yung yung Ark of the Covenant. That represents the Word of God. Kasi 10 Commandments eh. Kaya nagsimula ang pagpapala nung tinanggap niya yung 10 Commandments, yung Word of God. Kaya kung kayo, gusto nyo talaga maging successful sa buhay, makinig kayo mga young people. Do not depart from this book. Huwag kayong lumayo dito. Alam mo, pag namumuhay ka, apart from this book, naliligaw ang landas mo. Nasa kadiliman ka. And you are in jeopardy. Delikado kapag ikaw ay nasa kadiliman. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible ito, sabi ni David, Psalm 119, 105. Ano sabi doon? Thy word is a lamp unto my feet and a light, liwanag, light unto my path, liwanag ng aking landas. Kaya, gusto mo maging matagumpay ang buhay mo, sundin mo to. Huwag mong sundin, magpapagod ka lang. If you don't follow the Word of God, you are living in sin. If you live in sin, sabi ng Biblia, no? He that covereth his sin shall not prosper. Siya na nagtatago, namumuhay sa kasalanan, ay hindi giginhawa. Tandaan yan. And money cannot give you. It does not necessarily mean na kapag marami kang pera, maginhawa ka na. Maraming tao na maraming pera na halos hindi makaginhawa. Hindi makahinga. Bakit? Sa takot. Baka ako na ay susunod, nakakasuhan. Di ba? Kaya mga kabsa, mga kauturan, mga kaigsunan, mga kapatid, huwag kayong lumayo sa salita ng Diyos. Amen. Wala pa akong Kristiyanong nakita na naligaw ng landas na sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Yung mga matitigas ang ulo, yung mga stubborn, ay kawawa yan. At tandaan nyo itong palagi nasa huli ang late. Nasa huli ang late. Pag late ka, huli ka. Nasa huli ang pagsisisi. Makita niyo ang kwento. Ang ganda ng kwento nito, no? And the Lord, bless the house of Obed-Edom. Ano nga dahilan? Kasi tinanggap ni Obed-Edom. He never refused or rejected the Ark of the Covenant. He wholeheartedly received it. Tinanggap niya. At ang kagandahan pa, yung nasa 10 Commandments na ituro niya sa kanyang mga anak. And later you will find kung anong nangyari sa pamilya ni Obed-Edom at sa kanyang mga anak. Meron tinatawag na generational blessings. From Obed-Edom, pati mga anak niya pinagpala. At alam niyo sila, tinabi na nga ng Biblia na sila ay kabilang na sa Levita eh. Isipin mo from Philistine, from the land of Gittite. Gittite kasi, Palestinyo. Pero pagdating sa 1 Corinthians, sa 1 Chronicles chapter 26, ang sabi na, Levite na. Bakit? Kasi nga, yung ginagawa niya ay mapanggawain pang Levita na. Di ba? Kaya and the Lord blessed the house of Obed-Edom and all his household. Kaya mga kapatid, ito. What is a blessed family? Number 1. Andiyan na kayo? Ready na kayo? Number 1. A blessed family is a privileged family. Ano ang privilege dito? Sipin mo Obed-Edom and his household were given by God a privilege to serve Him. Binigyan sila ng pribilehiyo na makapaglingkod sa Diyos. Alam niyo ba na ang paglilingkod sa Diyos is a great privilege? Amen? Amen. Bakit privilege, Pastor? Kasi ganito yan. If you are not saved, you cannot serve God. Kung hindi ka ligtas, hindi ka makakapaglingkod sa Diyos. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman nakakaligtas. Maligtas ka muna bago ka makapaglingkod sa Diyos. Kaya nga privilege ang maglingkod sa Diyos. Amen. What a privilege.
They were given a privilege to serve the Lord with the manual. Ano yung manual? Yung Ark of the Covenant. Sa atin yung pinaka-manual natin ito, Word of God, no? Alam nyo, sundin nyo lang talaga ito, mga bata. Kinig kayo, ha? Sundin nyo lang talaga ang salita ng Diyos, ha, mga bata? Ha? Sundin, ha? Para hindi maligaw ang landas. Manalangin tayo. What a great privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Sino ba tayo? Ha? Alam niyo, it is a pleasure also to serve the Lord. Yung iba, pag pinili ng presidente na maging cabinet secretary, pambira. Mapalakpak ng mga tainga niyan. Kahit nababatikusin sila, ibabash sila, sabi niya, I will serve under the pleasure of my president. Pag tinanggal ako, alis na ako. Pero pag hanggang nalulugod pa yung aking yung appointing power ng presidente, hindi ako aalis. Kasiyahan yung maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. A blessed family is a privileged family. What a privilege to serve the Lord. Diba ang saya na yung pamilya, buong pamilya naglilingkod sa Panginoon? Ha? Mga tatay, kayo dapat talaga manguna. Tayo mga tatay ang manguna. Ano? Sasabihin natin sa ating pamilya. Kagaya ng sinabi ni Joshua. Anong sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya mga tatay, kayo manguna. Pangunahan ninyo ang inyong mga pamilya saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Huwag niyong pangunahan sa kabulastugan. Anak, 18 ka na, halika dito. Tanduay. Tikman mo na. Yan yung tatay na walang kwenta. Sipin mo yung anak mo, tuturuan mo sa bisyo. Lagi ko sinasabi to, di ba? Ang bisyo ay sa demonyo. Ha? Kaya huwag niyo turuan sa kabulastugan. Kayahin natin si Joshua. Basta ako at ang pamilya ko, sabi ni Joshua, maglilingkod kami sa Panginoon. But as for me and my house, we will serve the Lord. By God's grace, ako, pag sinabi ko maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka talaga. Ngayon, alam nyo, makinig kayo mga tatay. Yung kabataan ngayon, hindi mo na kailangan ipilit sa kanila na gumawa ng mali. Kasi automatic na yan ngayon. Yung mali. Di ba? Tama? Ang ginagawa nga natin, pinipigilan na wag gumawa ng mali. Pero anong nangyari sa kanila? Gawa pa rin ng mali. Hindi mo na pipilitin gumawa ng mali, pero mali ang ginagawa. So anong gagawin natin? Pilitin natin sila na gumawa ng tama. Amen? Amen. Nung ako yan, believer pa. Yung kumpare mo, Brad, lakas nung uminom eh. Ang wala lang sa kanya, manigarilyo. No? Yung wala sa kanya, akong pumuno. Ang lakas kong manigarilyo. Ang lakas kong uminom. Sigarilyo pa lang, for 8 years. Makakabili na ako ng motor. Pero nung ako'y nakakilala sa Panginoon at naituro sa akin ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, di mo ba alam na ang katawan mo, templo ng Diyos? At ito ang sabi, natakot ako nung nabasa ko. Huwag mong dungisan ang templo ng Diyos. Kasi kapag dungisan mo ito, pupuksain ka ng Diyos. Doon ako natauhan. Bakit? Tingnan nyo bisyo pa lang, makakasira na ng katawan. Ngayon, pag nagbisyo ka, na nakakasira ng katawan, ito sabi ng Biblia, huwag kang mag-alala, sisirain ka rin ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord,
Wala nang tulungan niyo po ako na maalis ko yung bisyo ko. At hindi yun nangyari kung hindi ako nagpupunta sa church. Kung hindi ako nagpalit ng mga kaibigan. Anong ginawa ko? Yung mga dati kong sinasamahan na puro bisyo, iniwasan ko. Pupuntahan ko sila, hindi iwasan para ano. Minsan pinupuntahan ko para turuan ng Biblia. Sila nang umiiwas sa akin. Ayaw nila sa akin. Dati pag pupunta ako, tuwang-tuwa sila. Bakit meron ka bang MP? At masaya sila pag nag-day off ako galing trabaho. Pero ngayon, hindi na MP dala. Kapi na lang. With the Word of God, ayaw na nila. Okay lang. Ha? Nung tayo nakakilala sa Panginoon, doon nabago yung buhay natin. Amen. Ulitin ko. Ang bisyo, ulitin ko, sa demonyo yan. Ay mga bisyo, itigil nyo na. Walang iimin na. Ha? Sipin mo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag may birthday, grabe ang mga, ano mas marami pang gasto sa birthday? Alak. Tapos pag naglasingan na, sabihin, happy birthday to you, more birthdays to come. Nawa, bigyan ka ng lakas ng Diyos, ng panangatawan. Paano malakas ang katawan na inilasing mo? Diba? Saan ang utak nun? At ang sabi ng Biblia, ito, Proverbs 20 verse 1. Anong sabi? Ang alak ay, ano nakalagay doon? Wine is a mocker. Ang alak ay manunuya o manluloko. At ang tao na lulong nito ay isang, ito sabi ng Bible, ulol. Kaya tingnan yung tao kapag nalalasing, mukhang ulol. Ano ba itong family Sunday na ito? Nasa Bible Baptist kasi kayo. Kasi ang tinuturo dito, Bible talaga. Tingnan nyo, sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, ang daming binago ng Diyos. Si Tatay Tomas lang dati, yung first time ko makita yan, ang haba ng buhok niyan, ang haba ng balbas. Pagharap niya, ginanyan ko. Kasi akala ko ang kukulamig. Hindi ko ginanyan. Minsan kumakausap sa akin yan, lasing. Pero, preach ako. Kung paano ako nagpipreach, ganyan tama grabing tama kay Tatay Tomas. Sabi na itong pastor niya walang respeto sa matatanda. I respect and I love old people. But God is not a respecter of sins. Yes. I preach. Hindi mo nabago. Amen. Hindi yan nabago kung hindi dahil sa salita ng Diyos. Amen. Wala naman tayong kapangyarihan eh. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Tingnan mo si Tatay doon. Bata. Di ba? The blessed family is a privileged family. Tandaan nyo to It's a privilege to serve the Lord. Kaya huwag nyo isipin na, Mira, bakit tayo nandito? Ba't ako nag-ano sa Panginoon pakinig ng Biblia? Parang, alam nyo, hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Lugi ka nga kung wala kang Diyos eh. Imagine buhay mo. Kahit na anong titulo mo, kahit na saang lugar ka nakapunta, kung wala kang Kristo, hindi ka pupunta sa langit. Sabi ng Bible, without God, you're nothing. Yes. You know what is nothing? Wala. Right. Kahit sa lupang ito, ikaw yung tinatawag na honorable, kagalang-galang, kung wala kang Kristo, you're nothing. Amen. Kaya it's a privilege to serve God. Blessed family, isipin mo, and the Lord bless the house of Obed-Edom and his household. Bakit? Kasi nga, dahil doon sa Ark of the Covenant. Hindi niya binaliwala, tinanggap niya ito, minahal niya ito, isinapuso niya, pinagpala siya ng Diyos. Yes. Privilege. Alam niyo ba ibig sabihin ng privilege?
right, benefit, privilege. Yun yung meron ka na wala yung iba. Ano ang privilege ng mga senior citizen? Senior citizen, ano privilege nyo? You are privileged of 20% discount. Yan ang privilege nyo eh. Wala sa amin yan. Estudyante naman, meron din kayo privilege. Tama? Ilan ba sa masahe? 20% din? 12 ba? 20 yata eh. Pero ito na, tingnan nyo to ang alam ko yata, meron kang privilege as a student, discount sa pamasahe kung may klase. Pero pag walang klase, at saka pag may ID, tama? Pero pag senior citizen, kahit na wala kang dalang ID, basta senior citizen, meron kang privilege na 20% discount. Di ba ngayon, uso yung mga kidnap o ransom? O, pag senior citizen ka, kidnap ka, hihingian ka ng ransom, o 20% discount. Sabi nung hawak namin yung tatay nyo. Sino po to? Mga kidnapper kami, kidnap o ransom. Paano nga magbigay kayo ng ransom. Magkano po, magkano? 1 million. Senior citizen tatay ko. O sige, 1 million times 0.20. So 800,000 na lang. Di ba? So instead of 1 million ibigay mo, may 800 na lang. Hindi, wala pala talaga yan. Pwede ba, SWA? Ilagay sa SWA. Malasakit. Hanggang sa, wala ka nang bayaran. Yan, grabe ang privilege natin. Hindi tayo karapat-dapat na maligtas, niligtas tayo ng Diyos. Amen. Alam niyo ba ang kaligtasan para sa mga Hudyo lang dapat yan? Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, yung kaligtasan ay napunta kahit sa atin. Ang sabi sa John 1:11, He came unto His own, and His own received Him not. Dating sa 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Salamat sa pribileyo ng kaligtasan. Amen. Kaya it's a pleasure to serve the Lord. Yes. Privilege. Amen. Yan yung blessed family. Ano yung blessed family? Privileged family. Merong pribileyo na makapaglingkod sa Diyos. Yan. Pangalawa. Kasi baka yung litson ay medyo Pangalawang makunat na. Ito. A blessed family is a pleasant family. Ano yung pamilyang masaya? Ito ang nakakalungkot ngayon. Marami ng pamilya na hindi masaya. Yung iba, pinipilit silang sumaya ang pamilya. Kaya, para sumaya ang pamilya ko, kailangan kong dalhin kong ganitong lugar. Alam niyo ba kung gusto niyo maging masaya ang pamilya niyo? There's only one place that can make your family happy. And that's the house of God. Amen. Isa lang talaga. Hindi house of God eh. Sa Boracay. Hindi, dalhin mo. Pag uwi mo, kamot ka ng ulo. Laki ng ginastos ko. Di ba? House of God lang. Yes. Hindi ba kayo masaya? Kita niyo mga bata dito na si Awitan? Amen. Alam niyo ba ang pinakamagaling na choir namin dito? Hindi yung huli. Hindi yung mga adults. Yung mga bata. Yes. Yun ang pinakamagaling dito. Bakit? Sa practice, konti lang yan sila. Pagdating ng linggo, biglang puno. Diyan ka magugulat. Mas magaling ang mga bata. Yes. No? Samantalang yung adult choir, yung kanta, ulit-ulit lang naman. Wala kami bagong kanta dito. Ulit-ulit, pero yung iba, hindi pa kabisado. Samantalang yung mga bata, pambihira, pag nakita, wala ka sa isip yun. Pag nakita nila, nagsitakbuhan na. Ulit. Diba? Magagaling ang mga bata dito. Di ba kayo masaya kita niyo mga bata? Dating ng araw, yung mga karga-karga nila, kasama din dito. Yung ibang mga nasa choir member, yung mga choir, yung mga malalaki, ganyan din yung maliliit dati. Ito.
Tama ka ba? O, di ba? Pleasant family. Yung blessed family, pleasant, masayang pamilya. Ako, ang kasiyahan ko, makita ang bawat isa na maglilingkod sa Diyos ng tapat. Masaya ako niyan. Masaya ako niyan. Kahit na kayo busy, narating talagang time, magiging busy kayo. Pero huwag niyong gawing second option na lang ang Panginoon. Kailangan number one priority pa rin ang Diyos. Pastor, busy talaga po sa trabaho ko eh. Kailangan ko magpahinga. Tandaan mo to ha, the source of our strength is God. Hindi ka makakapagtrabaho without God. Ha? Yes, yan talaga dapat number one. God first. Pastor, busy ako sa pag-aaral. Ang bihira. Kung wala ang Diyos, hindi ka makakapag-aral. Kita nyo, nakita sa bayon sa gagraduate na hit and run pa. Ba nabalita yan? Babae, gagraduate na hit and run pa. Iniwa. Nakita yung, hindi, hit and run nga tumakbo eh. Mamaya, marami din yan hit and run. Pagkakain, takbo. Mga people, huwag kayong hit and run ha. Before you run, linis mo na. Ha? Napunta naman sa hit and run. Akala ko hit and run lang. Kaya huwag niyong gawing never make God as the hindrance. Sa Tagalog, huwag mong gawin ang Diyos na hadlang. Saan? Sa paglilingkod mo sa Diyos. Di ko maintindihan. Isipin mo, ang Diyos gagawin mo na ngayong hadlang. Hindi na ako makapaglingkod, pastor eh. Kasi busy na ako sa pag-aaral. Alam mo yung utak mo, isang pitik lang ng Diyos yan, mawalan na ng, hindi mo na alam kung anong ano. Yung lakas mo, isang pitik lang din ng Diyos yan. Kahit na pagod ka, kahit na busy ka, sabi ko sa inyo, kung mahal mo ang Diyos, hindi mo alam kung ano yung salitang busy. At alam niyo, pag sinabi mong busy ka, grabe pa naman ang ibig sabihin ng busy. If you say that you cannot serve God because you're too busy, nako, napakadelikado mo. Alam mo ba ang busy sa Bisaya at sa English? Busy. Acronym yan eh. Busy. Sa Bisaya, Batang Ulipon sa Yawa. Busy. Ulitin ko ha. Batang Ulipon sa Yawa. Sa Tagalog, isang bata, tao, o isang anak ng Diyos na na servant, ulipon, servant sa Yawa. Alam niyo Yawa, di ba? Hindi niyo intindihan. English na lang. Ano ibig sabihin ng busy? Pag sinabi mong busy ka, kaya hindi ka nakapaglingkod sa Panginoon, ano ibig sabihin nun? Ito, being under Satan's yoke. Isipin mo, hindi ka ba nag-iisip? Stoy, nagbigay sa'yo ng buhay ang Diyos. Nagbigay sa'yo ng lakas ang Diyos. Tapos sasabihin mo, you cannot serve Him? Preach. Kahit na anong sikap mo, wala eh. Nang nagturo sa amin dati, pag ang salita ng Diyos ay nireject mo, nirefuse mo, kahit na anong gawin mong pansisikap, gagapang ka pa rin sa hirap. Alam nyo, that's hyperbolic statement, exaggerated ba? Sabi ko, Lord, ayaw kong gumapang sa hirap. Kaya gusto mo i-bless ng Diyos, sundin ang salita niya. Gusto mo maging masaya ang buhay mo, sundin mo ang Panginoon. Gusto mo maging masaya ang pamilya niyo, sundin niyo ang salita ng Diyos. Lesson. Ano ibig sabihin ng busy? Being under Satan's yoke. Sa Tagalog, ano ibig sabihin nun? Ikaw ay nasa ilalim ng anong yoke? Yugo ni Satanas. Tandaan niyo to ha. Huwag kayong gumawa ng dahilan para hindi makapaglingkod sa Diyos. Bakit? Sinasabi ko rin to. Excuses is of the devil. Ang diablo, matindi siya. Itong gawin mong dahilan.
Time will come kapag ikaw ay nag-iingalo na, diyan ka, tatawag sa Diyos. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Diyos ko, puro ka na Diyos ko. O, di ba? Kaya mga kapatid, a blessed family is a privileged family. Alawa, a pleasant family. Amen? Amen. Yung pamilya na masaya. Bakit? Na masama naglilingkod sa Diyos. Amen. Ang prayer ko sa anak ko, nung pinanganak yung anak ko, si Scott, nung sabi ko sa Panginoon, Lord, hinando ko sa kanya, Panginoon, gamitin niyo pong batang ito. Secondary na lang yung prayer ko na magtapos siya sa pag-aaral. Gusto ko siya magtapos sa pag-aaral. Pero ang number one priority prayer ko sa kanya, ang gamitin siya ng Diyos. At magpagamit sa Diyos. Yan ang pinaka-the best na gamitin ka ng Diyos. Pag yung sanlibutan ang gagamit sa'yo, sisirain ka lang. Ay mga magulang, huwag niyo hayaan na inyong mga anak ay gamitin lang ng sanlibutan. May mga magulang na todo suporta sa kanilang mga anak. Itong anak ko, ito yung ang galing kumimbot-kimbot. Oh, galing. Ito yung susi ng aming yung mawalan ng aming kahirapan. Kaya, gawin ko tong dancer. Hindi ganun. Yung mga anak natin, ang prayer natin dapat dyan, naglilingkod sa Diyos. Di ba kayo masaya na makita niyo mga anak niyo na naglilingkod, tapos kung lalaki yan ay mangangaral ng salita ng Diyos? Di ba? Isang araw si Luke, tayo dito. I'm Preacher Luke, and let us open our Bibles to the book of Luke. Hey, look at me! Hira, no? Look at your seatmate. Luke 16, no? Di ba? Di ba saya, no? Di ba saya? Masaya kayo na makikita nyo? Alam niyo ba, may mga magulang na tuwing visitation hour, nandun sa labas, lungkot na lungkot. Bakit? Yung kanilang mga anak o anak, nasa loob ng kulungan. Masaya ba yung pamilya na merong isa dyan na problema? Hindi, di ba? Kahit na sabihin mo na, well-to-do family kayo, marami kayong pera, pero kung merong problema dyan, hindi yan magbibigay ng kasiyahan. Masaya nga kayo, marami kayong pera, pero ang anak ko nandun sa kulungan. Kuha nyo? Na hirap doon sa kulungan. Kaya dapat ang pamilya na masaya, yung pamilya na naglilingkod sa Diyos. Hindi, makulit talaga yung pastor dyan. Ano ba kulit? Tuturuan tayo ng tama. Kayo mga bata, makinig kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Ulitin ko noong mga anong taon yun, meron kaming inampun dito galing DSWD. Tuturo kami sa DSWD, di ba? Dating doon, sabi ni Ma'am Cora ba? Pastor, baka gusto niyo mag-ampun ng bata. Sige po, sino dyan? Sino? Tinuro, Jericho pangalan. Sige. Huwag ka ng kasulatan pa. Dating dito, punta kami sa barangay, pinablatter na meron kami inampun. Isang linggo lang, hindi tumagal yung bata. Isang linggo lang. Kasi ayaw niya yung nagbabasa ng Biblia. Ayaw niya yung nagpipray. Ayaw niya tinuturuan na magturo sa tao. Ayaw, isang linggo. Umalis. Kinig kayo mga kabataan kayo. Mga umalis. Pag-alis, hinahanap namin yan. Gabi, hinahanap namin doon sa Pampalay. Meron ba kayong kilalang batang ganito? Taga dito yun, pero wala na dito. Alam niyo, nalungkot ako nun, umalis Kasi sabi ng Biblia, pag ikaw ay ayaw mong sumunod, mapapahamak ka. Hindi namin nakita. 13 years old lang siya nun. 13, 14. Sa Sunday, nag-preach kami sa kulungan. May lumapit sa akin. Sa kulungan lumapit. Pastor, Umitay pa may tattoo na dito. Pag may tattoo daw dito, mga notorious na yan. Sino yan? Sabi niya, Jericho. Sino Jericho? Ako po yung inampon nyo dati. Ikaw yung malis? Opo. Ano nangyari sa'yo? Ito na.
18 years old na, ngayon nasa kulungan na. Sabi ko sa kanya, at least nag-level up ka na. At least sa DSWD, ngayon nandiyan ka. Alam mo kung gusto ko nga ipasok yung kamay ko at hawakan siya ba? Para matauhan ba? Sabi ko sa kanya, umalis ka kasi. Anong kaso mo? Malupit yung kaso niya. Ha? Eh mga kabataan, pag pagsabihan mo, akala mo binungangaan. Right. Right. Mas maganda nga na meron nagsasabi sa inyo eh. Yes! Alam mo, maraming panghihinayang ko. Sabi ko sa kanya, dyan yung mga presong babae, mga lalaki, sabi ko sa kanya, nakinig ka sana! Tigas kasi ng ulo mo eh. Right. Nakinig ka sana. Sipin mo, Right. meron bang pastor na ipapahamak ka? Kung nakinig ka sana. Siya na. Kaya yung mga kabataan, matigas ang ulo. Right. Kayo yung mga future na sakit sa ulo ng bayan natin. Right. Pag merong isang miyembro ng pamilya na na nagkakaproblema, apektado ang buong pamilya. Yung kumanta dito, yung Centeno Family, merong isa doon dati nag-backslide Hindi ko na sasabihin kung sino doon. Basta yun siya yung pinakamalaki. Yung mga gumagawa ng kalukuhan, umiiwas talaga sa akin. Kasi hindi makakarinig ng maganda sa akin. Bago kita pagsabihan ng maganda, babanatan kita muna. Sabi ni Maricel Soriano, ang mga germs hindi binibaby. Right. Eh yung iba, umiiwas sa akin. Lagi yung sinasabi, pero hindi nawawala sa prayer. Amen. Kumusta? Sabi ko sa mama, kumusta na si ganito? Jason, nabanggit ko. Ito, di ba nambibisyo ka na dati? Isang araw, nasa barko siya, yung damit niya ay kinain ng makina. Nasali yung tiyan, lumaki. Sabi ko, son, mahal ka talaga ng Diyos. Kasi mga mahal ng Diyos, pinapalo. Kung hindi yan nakinig, walang ila sana yan. Yan, tingnan niyo yung mga pinaggagalitan ko dito dati na natuto sa buhay. Grabe pasasalamat nila. Amen. Ito. Huwag niyo ipakita sa kamera. Ito. Minsan ako na lang naawa sa nanay dito eh. Kasi pag binabanatan ko to, parang masakit din sa nanay, di ba? Pero yung nanay pala, tuwang-tuwa din. Kasi hindi na kaya ng nanay. Ganyan kami dito. Hindi porkit nagagalit ako, hindi ko mahal. Open rebuke is better than Gusto mo ba pamilya ba na masaya? Pag isa naman, nagsasaya ka, nakasalanan naman ang dahilan, pagdating ng araw, puro lungkot naman. Right. Dito nag-church, pero pumupunta sa barkada. Pag nakita ko ikaw, sa church hindi ka nakakapunta. Dito nakakapunta ka. Laging banat, laging banat. Buti na lang, hindi lumalaban ng mga to eh. No? Ay kung lalaban din naman sila, wala rin naman panama itong mga to. Kasi ako naman ay hustler sa Jet Kong 2. Alam niyo Brad, Jet Kong 2? Ay Bruce Lee yan, hindi. Ang Jet Kong 2, yan yung Jet Kong tumakbo. Tumakbo, kagaya ng jet. Hindi mo mahabol yung jet. Ha? Ayan o. Ngayon, pambira, cameraman na yan. Sabihin mo ba kung sino yung boss mo? Wag. Cameraman yan. IBC 13 yan. Cameraman yan. Sila yung kumukuha lang doon sa mga flood control. Tapos natuto na. O, tingnan nyo. Dahil sa tinuturuan natin ng salita ng Diyos, naging masaya ang pamilya. Amen. Di ba? Pleasant family. Gusto maging masaya ang pamilya mo, dapat marunong ka tumanggap ng pagtutuwid. Amen. Mga anak, huwag kang pupunta doon, pagalitan ka lang ni pastor.
Bahala ka sa buhay mo. Napakapalad nyo nga eh. Merong pastor na tutulong sa inyo na magturo. Ay, yung mga nanay, ha? Kung ang mga anak nyo may mga bisyo, ito, laging pinagsasabihin mga yan. Kahit na mas mahigpit ako magturo dito, meron pa rin mga nagbibisyo. Merong naghibi. Meron nagsisigarilyo. Meron nagsisigarilyo, meron ba? Wala, magkano ba sigarilyo eh? May nagbibe? Oh, bakit mo alam? Kailangan, may mga kabataan na huwag kayong sumama sa mga sinasabi niyong kaibigan na magiging dahilan para tumigas ang ulo niyo. Dahil sa kaibigan na yan, naging basagulero ka, naging matigas ang ulo mo. Hindi yan friend talaga. Diba? Sinasabi ko palagi ito, diba? Friend. Pag sinabi mong friend, tao na maaasahan, tao na masasandalan mo, tao na mahihingian mo ng tulong sa oras ng pangailangan. That's friend. Pero kung meron ka sinasabing friend na siyang naging dahilan para matuto ka sa bisyo, hindi yan friend. Ano tawag niyan? Alisin mo ng letter R. Fiend. Ano ibig sabihin ng fiend? Ha? Wicked man. Evil man. Sa Tagalog, masamang tao. Damonyong tao. Kaya kung meron kang sinasabing friend, pero dyan ka natuto ng mga bagay na hindi tama, hindi yan friend. Fiend yan. Lumayo ka dyan. Kasi papahamak ka lang yan. Amen. Amen? Last. Yung iba sa inyo parang naiinis na. A blessed family is what? A privileged family. What? A privilege to serve the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Then a blessed family is what? A pleasant family. Masayang pamilya. Material things, hindi naman talaga yun ang source ng kasiyahan ng pamilya. Hindi yan. Ang talagang pinaka-kasiyahan ng pamilya yung mga anak mo, mga anak natin, ginagamit ng Diyos. Naglilingkod sa Panginoon. Ha? Alam mo, meron akong kapatid magaling mag-billiard eh. Yan si Jumio. Ay, kapatid pala ni Arnel yan. Nung nasa Mandaluyong yan, kinukuha yan ni siya na sino yung kabats mo doon? Si Marlon Manalo. Nung naging kapitan, naging champion yun eh. Ngayon, kinukuha siya. Merong mag-manager. Kasi magaling mag-billiard eh. Siyempre, tinuruan ko eh. Magaling mag-billiard yan. Ngayon, sabi niya, Noy, meron mag-ano sa akin, kukunin siyang player. Ano, siya lang gagamitin ba? Meron magpipinance. So sabi ko sa kanya, huwag ka dyan, gagamitin ka lang. Tigil mo yan. At tinigil niya. Di ba? Eh kung nagpagamit siya doon, di laos na yun ngayon. Wala pa sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto niyo, hindi lumaos, magpagamit kayo sa Diyos. Amen. Huwag kayo magpagamit ng kahit sino. Ang Diyos ng sanlibutan, grabe ito manggamit eh. Sa Bisaya pa, gusto ka niyang pahimuslan. Pag nagpahimuslan ka, iwanan ka na. Gagamitin mo na ng Diyos ang sanlibutan. Pag nagamit ka na, mababayaan ka na. Kawawa. Pero ang Diyos, pag ginamit ka, pambihira. Pasasayahin ka, palalakasin ka ng Diyos. Amen. And then a blessed family is what? A practicing family. Ito yung pamilya na pinapractice kung ano yung kanilang natutunan. Kaya sinubi dito nung nabasa niya yung Ark of the Covenant, na huwag kang yumupod, huwag kang gumawa ng ibang Diyos, huwag kang gumawa mga inanyo ang larawan, huwag mo silang paglingkuran, huwag kang lumuhod. Sinunod niyo Obed-Edom yun? Amen. At nung nabasa niya na gumawa ka ng mabuti sa kapwa, huwag kang magnakaw, huwag kang ganito, sinunod niyo Obed-Edom yun. So anong nangyari? Pinagpala si Obed-Edom. Amen. Sipin mo, 3 months lang. And the Lord blessed the house of Obed-Edom for 3 months. Kaya nga,
tayo, ito problema sa atin eh. Ang dami na nating napakinggan na mensahe. Pero ang problema, we don't practice what we have learned. Hindi natin pinapractice ba? Yes. Why don't you practice what you have learned? Gusto mo na, kayo mga kabataan, gusto nyo maging successful, i-practice nyo kung anong napakinggan nyo. Ha? Ang salita ng Diyos, huwag kayong lumayo dito. Kung meron kayong mga lalayuan, yung mga sinasamahan nyo na hindi magandang ginagawa. Dami mga gang-gang. Yan, merong gang. Nag-aaway-away. Huwag kayong sumama dyan. Iiksi ang buhay nyo. I-practice nyo kung natutunan nyo. Narinig nyo. Ay, sinabi ni Pastor na ang bisyo ay sa demonyo. I-practice mo. Amen? Amen. Alam mga amen ah. I-practice mo kung ano yung tama. Itigil mo kung ano yung hindi tama. Sabi ni Pastor, kailangan maglingkod sa Diyos. I-practice mo yan. Yes. Sabi ni Pastor, kailangan priority ang Diyos. I-practice mo yan. Huwag mong gawing hadlang ang Diyos. Nakakalungkot at nakakatakot. Isipin mo, nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Tapos gagawin mong hadlang ang Diyos. Sabi ng isang bagong kasal, sabi niya, Pastor, hindi mo na ako makapaglingkod kasi masama yung aking buntis kasi ako. Di ba, Pastor, pag nailabas na tong baby ko, mag-church na kami. So after 10 months, nailabas na. Binisita ng pastor kasi di pa rin nag-church. Oh, kumusta ka na kapatid? Church ka na. Pastor, iyakin yung baby ko eh. Saka na pastor, pag hindi na siya iyakin. Siguro pastor, pag pag marunong na maglakad. Oh, so dumating ang 1 taon, 2 taon, marunong na maglakad yung baby. Hindi pa rin nag-church. Ang ayaw talaga, maraming dahilan. Binisita ng pastor, kapatid, akala ko ba mag-church ka na? Baby mo, naglalakad. O nga pastor, yung ikot-ikot eh. Baka sa church, magtakbo-takbo lang. Kita nyo, pag ayaw, maraming dahilan. Isipin nyo, ang baby, blessing yan. Huwag mong gawing hadlang din yan. Ha? Trabaho mo, blessing. Huwag mong gawing hadlang yan. Diba nung wala kang trabaho, grabe ang prayer mo? Lord, ako, magkatrabaho ako. Pastor, pag-pray mo nga kami na magkapagtrabaho ako. Tapos nung nagkatrabaho ka, ginagawa mo ng dahilan, busy ka. Ay, tama. Hindi ka ba nag-iisip? Tapos gusto mo pagpalain ka ng Diyos? Imposible. It is impossible for God to bless you if you disobey Him. Na kailangan talagang sumunod. Amen? Amen. Kayong mga may pamilya na, you practice what you have learned tonight. Kayong mga magpapamilya pa, ha? Mangako kayo sa Panginoon, Lord, if you give me a family, we will serve the Lord. We will serve you. Huwag mong gawing hadlang ang anuman para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Dapat, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, you are always available. Amen? Hindi kailangan ng Diyos yung ability, yung abilidad natin. What God wants is your availability. Maraming mga abilidad, pero pagdating sa availability, wala. Anin mo yung abilidad mo, hindi ka naman available. Make yourself always available to God. Yung pastor ko noon, kahit nag-ano ako kabisi, dami ko na mga dapat puntahan, isang tawag lang ng pastor ko. Minsan, nag-ano tayo, nag-baptism, pagod na pagod ako. Biglang tawag, Ronald, saan ka? Pastor, dito po, nag-baptism po kami. Mamaya, punta tayong Bicol. No. I never say no to my pastor. I never say oo, baby, opo. Ganun po, pastor, anong oras tayo alis? Pagod naman yan. Alas 9. Uwi na tayo, uwi na. Takbong Pasig. Pagdating doon,
Diba? Siyempre, ang pastor mayroong discernment. Alam niya, napagod ako. Sabi niya, ako muna mag-drive. Ay, thank you, Lord. Hindi nakatulog ako. Amen. Nung nakagising na ako, ikaw naman, Ronald. Di ba? Man of God yun eh. Ulitin ko, I never said no to my pastor. Amen. Laging yes, pastor. Yes, pastor. Man of God yun eh. Tama? Ang gawain ng Diyos, huwag mo sabing hindi. Kaya nakakalungkot, maraming Kristiyano, paggawain ng Diyos, naku! Hindi nyo dapat tapos na ako eh, pero hindi ako makamukun dito eh. Ulitin ko huwag mong gawing hadlang kung ano mang meron ka para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Dahil ba sa nag-aaral ka, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos? Dahil sa ba nagtatrabaho ka, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos? Wag talaga. Amen? God wants you to bless. Susunan Diyos sa pagpalain. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ayaw niyo pa yata eh. Let's pray. Let's pray. Lord, thank you po sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. Ngayong gabi, Panginoong Diyos, Lord, alam po namin na ang paglilingkod ay isang napakalaking pribilehiyo. Pero Lord, hindi po kami makakapaglingkod. Una, kung hindi po namin tiyak ang kaligtasan. Nawa sa gabing ito, kung meron pong hindi nakakatiyak ng kaligtasan, iligtas niyo po. Nawa tanggapin nila ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buong puso, na kanilang sariling tagapagligtas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit na kayo po, tandaan nyo to, it's a privilege to serve the Lord. But you cannot serve the Lord kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo to, kung wala kang Kristong tinanggap sa puso mo, hindi ka sa langit pupunta, kundi sa lugar ng kapahamakan. At ang wika ng Biblia, ang lugar na yon ay ang impyerno. Kaya, kaibigan, kung hindi mo patiyak ang langit, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo ngayon. Manalangin ka ng ganito, Panginoon, gusto ko pong maligtas. That's your prayer. So habang lahat nakapikit na kayo po, kung ikaw naman ay ligtas na, pasalamatan mo ang Diyos sa kaligtasan mo. Ngayon, sino po sa inyo ang nananalangin? Panginoon, gusto ko pong maligtas. Habang lahat nakapikit na kayo po. Meron ba ang nananalangin? Panginoon, gusto ko pong maligtas. Can you raise your hand? Pwede ba itaas mo yung kanang kamay mo? Kung ang prayer mo, ang panalangin mo ay kaligtasan ng kaluluwa mo. Huwag po kayo maya. Sino? Pakitaas ang kamay. Meron. Isa, dalawa. Sino pa po? Panginoon, gusto ko pong maligtas. Kasi kung hindi ka ligtas, pag namatay ka, impyerno ka. Sino sa inyo? Ang nais na pumuntang langit. Taas ang kamay. Meron na. Isa, dalawa. Tatlo, apat. Ay, dami. Praise the Lord. Sino ba? Tandaan nyo si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pero hindi ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. Sino pang nananalangin? Panginoon, gusto ko pong maligtas. Okay, pakitaas ang kamay. Mas lalong dumami. Sino ba? Mga kabataan, tumanggap na kayo sa Panginoon? Ha? Ikaw. Tumanggap ka na sa Panginoon? Ha? Siguraduhin nyo O sige, sa lahat ng mga nagsitaas ng kamay, tumanggap sa Panginoon, sundan nyo ako sa panalangin. Kahit nakaganyan lang kayo, sa mga hindi nagtaas pero gustong tanggapin ng Panginoon, sumunod kayo sa panalangin ko. Okay? Isa puso nyo ito. Ano sasabihin ko? Sabihin nyo rin lakasan nyo para marinig ko at tuloy-tuloy tayo. Habang lahat ay nakapikit. Okay, tayo mananalangin. Sundan niyo ako sa panalangin kayo mga nagsitaas ng kamay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito na akin pong nalaman ang simpleng paraan ng kaligtasan ng kaluluwa ko. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, ay patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa buong puso ko na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Lahat ng ito'y dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung kayo tumanggap sa Panginoon, sabi ng Biblia,
Kayo ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo bawian ng buhay, sa langit tayo pupunta. Tayo patuloy na manalangin. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa inyong salita. Lord, pagpalain niyo po tuloy ang bawat isa. Tulungan niyo po kami Panginoon na amin pong paglingkuran kayo ng buong puso at ng buong may katapatan. Salamat sa pagliligtas ninyo sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Purihin ka, pagpalain niyo po ang gabing ito, patuloy na programa, ibliso rin po ang aming pagkakaloob, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po yung dalangin. Amen! Amen! Okay, offering ko na tayo. Akin na yung simple. Awitin natin ang Family of God habang tayo nagbibigay. Okay? Buksan mo yan. Tapos sige, na. Sing! Family of God. Wala? Okay, Family of God. Awitin natin. Chorus! Sing! I'm so glad I'm you're a part of the family. I'm of God. This we say, oh, that's a heartache. Everybody knows you. And rejoice in His victory. His family so dear. Sing. I'm a part of the family of God. I must in the mountain. Thank you for watching. God bless you. Ito yung ating crowd ngayon. Of the family. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast. A new song I sing, from rags and to riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join with Jesus as